Matalino naman po ako at matulungin. Walang mangyayari dyan. Ito lahat ng plataforma ni Rosmar, syempre, kailangan ng budget ng Maynila. Yung maintenance sa mga seniors, manpower, and mga CCTV dun sa balak niyang anti-littering law, and relocation ng mga tendera, support ng mga out-of-school youth, lahat yun kailangan ng budget. And she needs to play politics para maipasa tong mga ordinance o policies na naiisip niya. Kailangan niyan i-propose properly para mapa-approve muna sa committee. Tapos pag na-approve ng committee, kailangan lang pagdebatihan ng ibang ng konseho, mga ibang konsehal. Then after nun, kailangan pagbotohan. Pag na-approve ng majority, kailangan ipasa kay mayor para i-approve ni mayor. Pag veto ni mayor, babalik yun para pagbotohan ulit. So di lang kailangan na matalino ka at madaling matuto. Kailangan din magaling kang lumaro sa politika para mapasa tong mga gusto mong ipasang policy at ordinances. Na kung wala kang political party, which is independent nga raw siya, mahihirapan ka. Malalamon ka lang ng maduming politika sa Pilipinas. Gaano pa kabusilak yung puso mo? Matalino naman po ako at matulungin. Walang mangyayari dyan. Kung wala kang balak lumaro o magpagamit sa ibang politiko, sad to say, walang mangyayari dyan sa mga puputyo-putyo mong batas. So, wala ka pang kahit anong experience. Diba? Lalangawin lang yan. Ang ending, sino ang talo dito? Diba? Sino pa ba? Hindi yung mga botante, tayong mga Pinoy, mga Manilenyo. Masasayang na naman ang mga boto natin.